Kuya Augustine Stories presents I'm in love with that mysterious vendor. O iho, nariyan ka na pala. Kaagad na lumapit si Manang Linda sa binata na may dalang binibentang daing at tuyo. Sina Mr. and Mrs. Ramirez ho, Manang Linda. Tanong nito at ibinaba ang dalang mga basket. Manang, hindi natapos ng dalagang palabas sa mansyon ng kanyang sasabihin nang makita ang binatang crush niya. May bisita pala tayo, Manang. Wala si Mami at Daddy ngayon, Louie. Ganun ba? Sige, iwan ko na lang itong mga daing at tuyo rito. Sabi nito. Mauna na po ako. Babalikan ko na lamang po ang bayad mamaya kapag dumating na sila. O sige, ikaw ang bahala, iho. Sagot ni Manang Linda. Iniwan ng binata ang mga basket na may lamang daing at tuyo. Napangibi ang dalaga nang hindi man lamang siya pinansin ng binata. Mukhang magpahanggang ngayon ay hindi mo pa din makasundo ang binatang yon, iha. Iniwan na siya ni Manang Linda. Ang suplado naman nun. Hindi mo lang ako binati ng kahit good morning. Nakasimangot siyang pumasok muli sa loob ng mansyon at tinawagan na lamang ang kaibigan niyang si Shera. Oh, bestie ko! Kailan ka ba pupunta dito sa bahay? Busy ka pa din ba sa Maynila hanggang ngayon? Tanong ng dalaga sa kaibigan. Nope. Actually, dyan ang punta ko ngayon. Let me guess. Yung gwapong lalaki na naman ba ang chika mo? Hindi pa nakikilala ng kaibigan ng dalaga ang binatang gusto nito. Kaya naman, excited din itong makitang tinutukoy ng kaibigan niya. Pauwi ka ngayon dito? Natutuwang tanong ng dalaga sa kaibigan. Yes, surprise sana kaso tumawag ka na eh. Sagot nito sa kanya. Sorry naman. At last, napauwi ka na rin. May kachismisan na rin ako dito sa mansyon. Total wala si Mami at Daddy ngayon hanggang sa susunod na buwan. Magiliw niyang sabi sa kaibigan. Sige pa, alam mo namang mahilig ako sa mga chika, diba? Kaya I'm coming home. O sige na, at nasa biyahe ako. See you later. Sabi nito sabay patay sa tawag. Dumungaw ang dalaga sa terrace. Nasa kanyang silid siya at tanaw niya ang buong tanawin sa isla. Pinagmasdan niya ang pagningning ng replika ng araw sa tubig dagat. Napansin niya ang binatang kanyang napupusuan na abala sa pagbibilad ng isda. Nagtataka nga siya eh, dahil bagong lipat lamang ito kila Aling Lina at Tatang Karding. Hindi din kasi ito mahilig makisalamuha sa mga tao at kapag kinakausap mo lamang, saka lamang ito magsasalita. Ay, sino ka kaya? Crush na crush pa naman kita ang kaso. Grrr, ang cold mo. Sabi ng dalaga habang palihim na pinagmamatsyagan ng binata. Nagulat pa ang dalaga nang marinig ang malakas na busina na nagmumula sa labas. Agad siyang napatakbo palabas para alamin kung sino ang walang hiyang bumusina ng malakas. Baka bumalik ang parents niya, ang unang nasa isipan niya. Mauudlot na naman ang me time niya kung ganon. Bestie! Malakas na tili ng kaibigan niyang si Shera. Shera! Agad silang nagyakapan at nagbeso-beso sa isa't isa. Kumusta ka na? Giliw na tanong ng dalaga sa kaibigan niya. Nag-flip hair mo na si Shera at pinasadahan ng suklay ang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Eto, maganda pa din. Sabay bungis-ngis nila ng tawa. Mas maganda pa din naman ako sa'yo, no? Bulalas niya. Oo na, pwede namang tayong dalawa, diba? Saan ito? Halika na sa kusina at ipaghahain kita ng makakain mo. Sabi niya sa kaibigan. Sakto at gutom na ako. I'm on a diet. Pero dahil libre mo at ikaw ang maghahain, aba, bawal tanggihan ng grasya. Sagot ni Shera na kaibigan ni Paulina. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos nilang kumain ng nilutong pasta ni Paulina, ay inaya niyang kaibigan niyang si Shera para makapagpasyal sa dalampasigan. May bago tayong misyon. Pagbubukas ng usapan ni Shera, kaagad na palingon ng dalaga at napatanong. Anong misyon? Nagtataka nitong tanong sa kaibigan. May ibababang shipment sa pantalan rito sa Makalawa at sa susunod na linggo. Pinag-utos ni Chief na magmatsyag tayong dalawa dito habang inaayos nila at hinihintay ang inspection paper at search of warrant. Sagot ng kaibigan ng dalaga. Kaninong shipment raw? Malalim na huminga ang kaibigan ng dalaga at ibinaling ang tingin sa dalampasigan. Kay Mr. Cruz, malaking shipment ang paparating ngayong buwan. Under sa kumpanya niya.
Utos ni Chief, nabantayan natin yun kapag nakumpirma na hindi lang basta stuffed toys ang laman ng mga cargo shipment. Napatango-tango siya sa sagot ng kaibigan niya. Matagal silang nakatayo sa kanilang pwesto at ninanamnam ang simoy ng hangin sa kanilang mga balat. Maiba tayo. Asa na nga pala yung lalaking bukang bibig mo parati sa tawag? Tanong ng kaibigan ng dalaga. Luminga-linga siya sa paligid upang hanapin ang lalaking tinutukoy ni Shera na nais niyang makilala. Gotcha! Bulong ng kanyang isipan. Ayun o! Sabay nguso niya sa lalaking may karga ng basket sa balikat. Mga bagong huli ng isda ang mga iyon. Ay, ang pogi naman pala ng papakyuti mo na yan! O diba? Ang problema nga lang, hindi yan nagsasalita. Pinutol siya ng kaibigan niya at sumabat. You mean, pipi siya? Pipi ang hot papakyuti mo? Hindi pa nito makapaniwalang tanong kay Paulina. Bahagya niyang hinampas ang kaibigan niya sa braso dahil sa sinabi. Gaga. Hindi siya pipi. Ayaw lang magsalita. React niyang sabi sa kaibigan. Oh, akala ko pipi. Sayang, gwapo pa naman din. Saad nito. Paano mo maliligawan yan kung ayaw palapit kahit kanino? Tanong ni Shera sa kanya. Watch and learn. Lumapit sila sa binatang abala sa pagbibilad ng isda. Hindi sila pinansin ng binata kahit nasa likuran at todo paagaw pansin ang dalaga sa binata. Napalingon ng binata sa kanila, bagamat malalim ang ekspresyon nito ay naggawa pa ding bigyan siya ng respeto at ang kaibigan niya. May papakilala sana ako sa'yo, kaibigan ko galing Manila. Saad ng dalaga. Ako nga pala si Shera Madrid, kaibigan ni Pao. Pakilala ng kaibigan ng dalaga sa binata. Ako naman si Louie. Pwede mo ba kaming samahan mamasyal? Tanong muli ng dalaga. Hindi umimik ang binata at tinalikuran lamang sila. Iniwan sila ng binata sa pinagbibilaran nito ng isda at pumasok sa loob ng maliit na kubo ni na Aling Lina. Tingnan mo yun, suplado. Pahabol na sabi ng dalaga. Watch and learn talaga, Pao. Inarapan niya ang kaibigan at iniwan roon. Nagmarcha siyang umuwi sa mansyon nila at umakyat diretso sa kanyang silid. Maya-maya pa ay dumating ng kaibigan niya. Umupo ito sa tabi niya habang siya ay abala sa kung ano sa laptop niya. Dapat mag-focus na lang tayo sa misyon. Mukhang di ka naman papansinin ng papakyutin mo eh. Saad ni Shera, ibinaling niya ang kanyang pansin sa kaibigan at naghintay ng sasabihin. Kinuha ni Shera ang maleta niya at ipinatong sa kama upang buksan iyon. Tumabad sa kanila ang iba't ibang klase ng mga baril. May mga bala pa. Isang black folder ang binigay ng kaibigan niya sa kanya. Mga nakaraang transaksyon iyon ng kumpanya ni Mr. Cruz sa iba't ibang big time sa business world. Sabi ni Chief, posible na isa sa kanila ang muling maging katransaksyon ni Mr. Cruz ngayong paparating na linggo. Paliwanag ng kaibigan niya sa kanya. Dumayo tayo mamayang gabi kung ganon. Lumingon ang dalaga sa kaibigan niya upang kumpirmahin ang sagot nito. Mas maganda kapag gabi. Sagot nito sa kanya. Tumango siya bilang tugon. Kagaya ng usapan nila, 10:00 ng gabi ay kanila nang inayos ang kakailanganin. Nakamask sila upang hindi makilala kung sakali man. Madilim nang dumating sila sa pier. Kahit ganon ay may mga tao pa din, lalo na mga security na paikot-ikot. Kaya maingat silang dumiretso sa bodega kung nasaan ang mga cargo shipment na naroon. Sa bintana tayo dumaan, sabi ng dalaga sa kaibigan niya. Tumango ang kaibigan niya at agad naghanap ng maaaring lusutan nila. Psst! Napalingon siya nang marinig ang pagsitsit nito sa kanya. May itinuro ito sa dalaga. Medyo mataas nga lang sa kanila, pero may dala naman sila mga gamit, kaya hindi yun naging problema. Nagtagumpay ang kanilang pagpasok at kaagad nilang tinungo ang naglalakihang mga karton. Puro mga produkto lang ni Mr. Cruz ang naririto. Nagsilbing lookout si Shera at ang dalaga naman ang nagbukas ng mga karton na naroon sa gilid. Inihagis ng kaibigan ng dalaga ang isang maliit na kutsilyo upang maalis ang tape nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga karton at tumambad sa kanya ang mga stuffed toys. Iba't iba ang sizes ng mga ito. Shera, puro stuffed toys lang ang laman ng mga ito. Tawag ng dalaga sa kanyang kaibigan. Nagtaka na lumapit ang kaibigan niya. Saka isa-isang kinuha ang stuffed toys na hawak ng dalaga. Stuffed toys?
Nagtataka nitong tanong. Hindi na nagawang tapusin ng dalaga ang kanyang sasabihin nang marinig nila ang pagbukas ng pintuan sa harap. Anak nang! Sabay nilang sabi at nagkatitigan. Hindi sana sila mahuhuli kung hindi aksidenteng nahulog ang gamit na kutsilyo sa pagtatanggal ng tape kanina. Napaigik na lamang silang dalawa nang marinig ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanila. Sinong nariyan? Malalim nitong boses. Hindi sila sumagot at nanatiling nakatago sa likod ng mga karton. Palapit ng palapit ang yabag ng paa. Nakahanda sila kung kailangan nilang patulan ang paparating. Akmang tatakbo sila nang mapansin sila nito at sinigawan. Agad nila itong pinatahimik. Ay, muntik na tayong mahuli. Kapag nagising to baka magsalita. Sabagay, hindi naman tayo nakilala eh. Hingal na sabi ni Shera. No choice, di naman tayo nito kilala. Sabi ng dalaga. Chinek pa nito kung humihinga pa. Tara na at baka tuluyan na tayong mahuli dito. Nilisan nila ang bodega nang walang bakas ng nangyari. Inayos nila ang pagkakahilera ng mga karton at muling nilagyan ng tape. 12:00 na sila nakabalik sa mansyon ng dalaga. Nagtanggal na din sila ng suot para hindi mahalata. Nagulat pa sila nang makasalubong nila si Louie na nagmamadali at tila may tinatakasan. Louie, saan ka galing? Tanong ng dalaga sa binata. Imbis na sagutin siya nito, ay nilagpasan lamang siya. Sinundan niya ito ng tingin at nagtataka siya kung saan ito nanggaling ng ganitong oras. Tao ba talaga yung crush mo o ano? Puna ng kaibigan niya sa kanya. Nagtataka tuloy na napabaling ang dalaga sa kaibigan niya. Sira ulo ka ba, Shera? Ano bang tingin mo kay Louie ko? Aswang? Bahagyang natawang kaibigan niya sa kanya. Wala naman akong sinabi, ikaw may sabi niyan. Hahampasin sana niya ito kung hindi lamang ito tumakbo paloob. Nagtataka nga din siya kung bakit 10 oras ng gabi ay nasa labas pa ito. Imbis na pagtuunan pa ng pansin ang mga kuro-kuro niya, pumasok na lamang siya sa loob ng bahay nila. Kinaumagahan, maaga silang gumayak upang mamasyal sa dalampasigan. Hindi naman naging abala ang ibang bangkero kaya nagpatid sila sa kabilang isla. Ang ganda talaga dito kahit parating nadaraanan ng bagyo. Saad niya habang inililibot ang mga mata sa isla. Saglit nga, Paulina. Tawag ni Shera sa dalaga. Ouch! Sira, mag-ingat ka kasi. Sabi ng dalaga sa kaibigan niya. Nagtungo ang dalawa sa isang rock formation doon. Kinuhanan nila ang isa't isa ng iba't ibang picture pose. O ano, uuwi na ba tayo? Tanong ni Pao sa kaibigan niya. Wait lang, last shot. Pagkatapos ng isang picture shot, ay nag-aya na silang umuwi at habang nasa bangka sila ay naaliw sila sa malakristal na tubig. Kasabay pang nasisikatan ng araw. Pagkababa nila sa bangka ay agad nilang nakasalubong ang binata, bitbit ang isang fish basket. Papalaot ka? Tanong ng dalaga sa binata. Bagkus na sagutin siya nito ay nilagpasan lamang siyang muli. Sungit! Pahabol niyang sigaw rito. Nakabusangot siyang lumingon at hinabol ng tingin ang binata. Hindi niya talaga trip kapag hindi siya napapansin ng binata. Ngumiti ang dalaga na tila may iniisip na nakakaloka. Uy, anong ngiti yan? Nagtataka ang kanyang kaibigan nang siya'y tinitigan ito. Ngiting masaya. Naglakad ito palayo sa pwesto nila kanina. Hindi pa din nawawala sa labi nito ang ngiting may plano. Pag-uwi nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng kasambahay roon. Ibinigay ang isang brown folder. Saglit silang nagkatitigan, saka dahan-dahan binuksan ng envelope. Documents paper ito. Dagdag impormasyon sa misyon nila. Under surveillance daw tayo ng isang intelligence group. Sabay sabi ni Pao kay Shera. Ha? Nagtataka na inagaw ng kaibigan niya ang document paper na hawak ni Pao. Iniimbestigahan tayo ng isang undercover agent nila. Kailangan nating mag-ingat. Dahil kung totoo yan, panigurado na nakasubaybay ito sa galaw natin dito. Napalingon ang dalaga sa labas at nagpakawala ng malalim na hininga. Sino naman kaya ang unggoy na nagbabantay sa atin? Mapagduda silang nagkatitigan. Delikado na nga sila sa mga kaaway nila, pati ba naman sa intelligence groups. The best way we can do ay mag-ingat sa kanya o sa kanila. Sagot na lamang ng kaibigan niya sa kanya. Umakyat sila sa taas upang mapag-aralan ang bago nilang misyon. Kumuha din sila ng blueprint ng buong pier.
Ito ang entrance at exit point ng buong pier. Aaminin ko mahirap ang pagdadaanan natin dito. Malinis kung magtrabaho si Mr. Cruz. Walang bahid ng kahit na anong dumi. Paliwanag ni Shera sa dalaga. Nakatuon lang sa blueprint ang mga mata ng dalaga habang nakikinig sa kaibigan niyang pinapaliwanag ang maaaring kahihinatnan ng kanilang misyon. Sa tingin mo, may ginagawa talagang kamunduhan niyang si Mr. Cruz? Tanong nito sa kaibigan niya. Ano ba sa tingin mo? Mas matagal ka nang nakatira dito at halos araw-araw mo nakikita si Mr. Cruz. At take note ha, business partner siya ng magulang mo. Sabi ni Shera kay Paulina. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga, saka tumayo upang tanawin ang tanawin sa labas. Shera, paano kung sakali ang parents ko dito? May batas tayo, alam mo yun ang masusunod. Wala tayong choice, kundi ang tanggapin ng katotohanan na kailangan nilang magbayad sa batas. Sabat ng kaibigan niya sa kanya, wala naman siyang magagawa eh. Batas ay batas. Alam ko, kaya kung may kasalanan sila, kailangan nilang harapin ng totoo. Pero kung biktima sila, dapat mailigtas ko sila. Malayo ang kanyang tingin, mabigat ang loob. Huwag mo munang isipin yan. Ang gawin mo, alamin kung tama ang hinala natin sa espiya. Saad ng kaibigan niya sa kanya. Bumalik tayo sa pier. Alamin natin kung anong ganap sa umaga. Suwestyon ni Shera sa kaibigan niya. Tumango naman ito. Pagdating nila sa pier, ay iba't ibang mga barko ang naroon upang magbaba ng mga pasahero mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Simpleng turista sila kung umasta sa pagmamasid nila. Hindi nila alam kung anong meron sa mga mata na nagmamatsyag sa pier. Parang may inaabangan sila na bumaba sa barko na nasa pantalan. Mr. Damuno! Narinig nilang tawag sa isang mister na pababa sa barko. Napalingon ang dalawa nang wala sa oras. Isang lalaki nakasuot ng white tuxedo na may kasama siyang mga tuta niya. Nakakaiba kung kumilos. Mabuti naman hindi kayo nagkaaberya habang papunta kayo rito. Saad ng isa sa kanila. Nakipagkamay ito sa Damuno na tinutukoy nila at ibinigay ng kasamahan niya ang bitbit nitong attache case. Pasimple silang nakinig na magkaibigan hanggang sa umalis na mga ito na mas lalong ikinataka nila. Damuno? Nagtataka na tanong ni Shera habang tanaw ang mga bultong papalayo sa kanilang pwesto. Kilala mo? Tanong ni Pao sa kaibigan niya. Isa siya sa mga negosyante mula sa Thailand at dumalo siya nung ginanap ang meeting for appreciation na isa kami sa mga nag-undercover. Suspicious siya magmula nung event pa. Hindi nga lang kami pwedeng magbintang na lamang basta pero ibang feeling ko dyan sa Damuno na yan. Sagot sa kanya ng kaibigan niya. Baka isa siya sa mga bisita ng gaganaping beach party this coming Saturday and Sunday. Sabi ng dalaga. Party? Ngayong linggo? Kasama ang mga naglalakihang mga negosyante? Pagkatapos, next week, isang malaking transaksyon ang magaganap dito sa pantalan. Suspicious nga. Napalingon siya sa kaibigan niya na tila ba pinagtatagpi-tagpi ng pangyayari sa isip nito. Anong nasa isip mo? Tanong niya dito. Pupunta tayo sa beach party. Sabay taas pa nito ng kilay kay Pao. Kilala kita. Ano bang balak mo? Muli niyang tanong sa kaibigan. Hindi mo ako maloloko. Magkaibigan tayo simula nung high school at sabay tayong pumasok sa intelligence agency natin. May bala ka ba sa beach party? Mapanuyang nakatingin siya sa kaibigan at tila ba pinararating nitong hindi siya tinatamaan sa mga kasinungalingan nito. Hindi siya nito sinagot at iniwan siya doon. Kilala niyang kaibigan niyang si Shera, higit pa sa kilala. Alam niya na may binabalak ito kaya nag-aya na pumunta sa beach party. Pag uwi nila ay naroon ang binata na may dalang lalagyan ng pagkain. Nagulat pang dalaga na makita ang binata na nakatayo roon. Hindi basket na may lamang tuyo at daing ang dala niya, kundi nilagang karne. Ano ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Para sa'yo. Binigay nito ang dala niya sa dalaga. Tinanggap niya ito kahit na punong-puno ng pagdududa. Nagulat din siya dahil kinausap na siya nito. Kung dati ay iniiwasan at ayaw siyang kausapin. Salamat. Nauutal pa nitong sagot sa binata. Saglit silang binalot ng katahimikan at nabasag lamang iyon nang magsalita si Shera, ang kaibigan niya. Hindi mo ba papapasukin ang bisita mo, Pao? Singit ni Shera sa kanilang usapan.
Pasok ka, Louie. Utal nitong sabi. Gulat na gulat kasi ang dalaga dahil kinausap siya nito sa unang pagkakataon at hindi sinusupladuhan. Dati kasi hindi siya nito pinapansin. Kahit yata magmukha siyang tanga, mapansin lamang ng binata. Pinaupo niya ang binata sa couch at tinawag ang kasambahay nila upang alukin ang makakain ng maiinom ang binata. Habang abala siya sa pagkausap nito, ay bigla siyang hinila ng kaibigan niyang si Shera. Aray ko naman! React nito habang hatak-hatak ang braso niya palabas sa sala. Sabihin mo nga sa akin, Paulina Aquisa Ramirez, anyari doon kay Papa Cutie mo? Intriga nitong tanong sa dalaga. Nangyari? Abay ewan ko. Magkasama kaya tayo? Ano namang gagawin ko dyan? Gagayumahin? Sira ka ba? Kaganiyan po narito. Nagtaka nga din ang dalaga kung bakit ay bigla na lamang naging ganun ang trato ng binata sa kanya. Dinalhan siya ng pagkain na never nitong ginawa sa buong araw na nagkikita at nakakasalamuhan niyang binata. Wala akong sinabing ganyan. Bakit ka naman papansinin nun? Ano yun? Nagunaw na ba ang mundo? Mapanoy ang tanong nito kay Paulina. Huwag mo nga akong tatanungin dahil hindi kita sasagutin. Nakakapagduda nga pero andyan na siya eh. Alangan naman na pauwiin ko pa. Sabi niya sa kaibigan. Nagkibit balikat na lamang ito at naunang pumasok. Hinainan ng mga kasambahay ng dalaga ang binata ng isang juice at tinapay. Hindi ito ginalaw ng binata, kaya nagtataka lalo ang dalaga kung ano ang kailangan nito sa kanya. Bakit ka pala na parito? Tanong niya sa binata na simpleng nakaupo sa sofa. Para sana makipagkaibigan sana sa'yo. Alam ko na hindi naging maganda ang una nating mga pagtatagpo. Kakagaling ko lang kasi sa breakup at kailangan ko muna ng espasyo. Paliwanag na sagot ng binata kay Pao. Hindi sumagot ang dalaga. Nagulat siya sa sinabi ng binata. Totoo ba ang narinig niya? Ang binata ay nais siyang maging kaibigan. Ngunit bakit biglaan yata? Wala namang problema eh. Naiintindihan kita. Kahit na minsan ay nakakainsulto ng pagiging cold mong tao. Saad ni Paulina sa binata. Bahagya pang natawa si Shera na tahimik lamang na nakikinig sa usapan nilang dalawa. Pasensya ka na ulit. Inayos nito ang kanyang pagkakaupo sa couch. Ako nga pala si Louie Alvarez. Maiwan ko muna kayong dalawa ha, para makapag-usap kayo ng masinsinan. Paalam ni Shera sa kanila. Naiwan sila sa sala at muling binalot ng katahimikan. Para tuloy silang mga walang bibig dahil sa sobrang tahimik at naririnig nila ang huni ng ibon sa labas. Ako nga pala si Paulina Aquisa Ramirez. Basag niya sa katahimikan nila. Ang ganda naman pala ng pangalan mo. Siyempre naman, magandang may-ari ng pangalan. Hindi alam ng dalaga kung totoong napangiti ang binata sa pagsabat niya. Kaya bago pa siya tuluyang nahulog sa ngiti nito, ay nag-iwas na siya ng tingin. Wala siyang dapat pagkatiwalaan sa pagkakataong ito. Nasa isang misyon sila na hindi pwedeng masira ng kahit na ano at sino. Bagong lipat lamang ako kina Tia Lina at Tio Carding. Napansin ko nga, bakit po nga pala naisip na dito manatili? Tanong ng dalaga sa binata. Payapa kasi dito, hindi katulad sa Maynila. Maingay. Kung sa bagay, ano naman pinagkakaabalahan mo bago ka naging isang mangingisda / nagbibilad ng daing? Isa akong... Hindi magawang mabigkas ng binatang salitang nais lumabas sa kanyang bibig. Manager ng bangko. Manager ng bangko to bilad ng isda. Seryoso ka ba? Ipinagpalit mo ang karera mo sa Maynila para lang dito. Hindi makapaniwalang dalaga sa sinabi ng binata. Mas lalo tuloy nagiging misteryo ang buong pagkatao ng binata sa mata ng dalaga. Hindi kasi ako masaya sa trabaho ko kaya ako umalis. Simpleng sagot nito. Tumango-tango na lang ang dalaga kahit duda siya. Hindi siya magawang titigan ng binata hanggang ang binata nang gumawa ng paraan. Uuwi na ako ha. At aasikasuhin ko pa ang mga binilad ko ng mga isda. Maraming salamat sa oras mo. Saad nito, tumango na lamang ang dalaga. Sakto naman ang paglabas ni Shera na may bitbit na platito na may lamang chocolate cake. Oh, ano bang sabi? Tanong niya sa dalaga. Manager daw siya ng bangko dati. Sagot niya sa kaibigan. Manager? Interesting ang buhay niya. Mysterious talaga kung iisipin mo. Hindi siya kumibot, pinagbasdan na lamang ang bulto ng binata na papalayo sa kanila. Nag-usap kami ni Chief. Hindi daw tayo pupunta sa beach party ni Mr. Cruz.
Dahil mag-i-inspection tayo ng mga cargo shipments sa Pantalan. Napalingon siya sa kanyang kaibigan. Lahat? Tumango ito. Oo, lahat ng cargo containers. Sabi ni Chief, may permiso tayo mula sa taas, kaya hindi nila tayo pwedeng harangin na lang basta. May mga kasama tayo? Oo, meron. Kung ganun, maganda na tayo para sa gaganapin. Pagkarating ng araw ng Sabado ay maaga silang naroon sa pier habang hinihintay ang mga kasamahan. Detective Agent Anderson, Miss? Boses sa kanilang likuran. Napalingon sila sa lalaking nagpakilala na detective. Ngumiti si Shera sa lalaki. Agent Madrid, from FIGA. You must be Agent Ramirez. Tanong nito sa dalaga. Yes, Agent Ramirez. Ito nga pala mga kasama ko. Mga detective agent din sila. Tumango sila at isang ngiti ang ginawad. Naibigay na namin ng mga permit para maisagawa ang inspeksyon na to. Sabi ng lalaki sa dalawa. Simulan na natin. Pumayag naman ang unang bantay sa bodega. Ngunit nang dumako na sila sa huling bodega, ang pinasok nila noong nakaraang gabi ay hindi sila binigyan ng pahintulot. Pasensya na po talaga kayo. Ako po kasi ang malalagot kapag pinapasok ko po kayo dito. Kumpletong papeles namin at may permiso din kami mula sa nakatataas dito. Ako po kasi ang malalagot kapag pinayagan ko kayo makapasok Mawawalan po ako ng trabaho kung wala namang mali dyan sa mga kontrabado na nariyan. Hahayaan mo kami makapasok at inspeksyonin ang mga yan. Pasensya na po talaga kayo pero talagang mahigpit na ipinagbibili ni Mr. Cruz na huwag kaming magpapapasok ng mga unauthorized person sa loob. Papapasukin mo kami o tutuluyan ka naming ipasisante sa agency na pinagtatrabahuhan mo. Isang tawag lang namin sa agency na pinagtatrabahuhan mo. Sisante ka na. Banta na sabi ni Paulina. Mas lalo tuloy silang nagduda sa laman ng mga nasa looban at kung bakit gano'n na lamang kung ipagbawal na papasukin ng kahit na sino. Walang nagawa ang nagbabantay kundi ang papasukin sila sa loob. Kaagad nilang inalis ang mga nakatakip sa mga karton at hinalukay ang mga laman niyon. Mga laruan na pambata ang mga iyon. Pwede bang sirain ang mga laruang to? Tanong ni Paulina. Sinira nila ang isa sa mga ito. Wala namang laman. Simpleng laruan lamang ang mga ito. Nagkatitigan sila. Parang silang na-set up sa ginawa nila. Nagpumilit na nga kayong pumasok sa loob ng bodega ko. Sinira niyo pa ang mga laruan na binili ko pa mula sa ibang bansa. Sabay-sabay silang napalingon sa nagsalita sa likuran nila. Hindi ko akalain na aabot pa sa ganito. May mga papel ba kayo? Pormal nitong sabi. Meron Mr. Cruz, kumpleto yan. Itinapon nito ang papel na binigay nila. Sa susunod, kakasuhan ko kayo ng trespassing. Kumpleto kami ng papel Mr. Cruz. Natameme ang matanda at matalim silang tinitigan. Pagsisisihan niyo ang araw na to. Lumabas sila ng bodega na may pagdududa. Hindi nila maintindihan kung bakit. Ganun na lamang kung ipagbawal ni Mr. Cruz ang pag-i-inspeksyon sa mga kargamento niya. Mukhang naunahan tayo, sabi ni Detective Anderson. Hindi pa naman natin nabubuksan ng ibang kargamento. Maaaring front base lamang yon. Napalingon ang dalaga sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maaaring may punto siya, Detective Anderson. Hindi pa tayo tapos ay biglang dumating si Mr. Cruz. Sabi ng dalaga. Babalik na kami sa bayan kung may kailangan kayo. Tumawag na lang kayo sa akin o sa estasyon. Ngumiti sila bilang tugon sa sinabi ng lalaki. Pagka-uwi nila ay tahimik ang paligid. Kaya nagduda sila kung ano ang nangyari. Mabilis pa sa 4:00 ang kanilang naging kilos. Pagpasok nila sa loob ay walang katao-tao kaya mas lalo silang maingat sa mga galaw nila. Manang, tawag ng dalaga sa kasambahay nila. Oh, iha, narito na pala kayo. Napahinga sila ng maluwag nang lumabas mula sa kusina si Manang Linda. Tamang-tama, kakaluto ko lang ng tanghalian. Halina kayo't na makakain na. Anyaya nito sa kanila. Maluwag silang napahinga ng malaman na walang masamang nangyari sa mansyon nila. Magkatabi silang naupo. Hinain sa kanila ang mga kakainin sa tanghalian. Sinigang na baboy at mainit na kanin. Salamat Manang Linda. Naku, magpakabusog kayong dalawa riyan. Siya nga pala, si Louie. Sabay silang napatingin sa ginang. Ano po nangyari kay Louie? 2 araw nang hindi nagpapakita rito. Huling araw na nakita ko ang batang iyon ay nung nagdala siya ng pagkain dito sa bahay. Nung Webes pa po ang huli kong kita sa kanya. Baka naman po abala lang siya sa pagbibilad ng mga isda. Sagot ng dalaga sa ginang. Wala din siya sa bahay ni na Aling Lina mo, iha. Ang sabi ng mag-asawa,
Nagpaalam raw ang binata na may i-deliver lang sa bayan ng mga tuyo. Pero hanggang ngayon hindi pa raw ito nakakauwi. Siya nga pala. Nabalitaan mo na ba yung mga pagkawala ng mga shipment container sa kabilang bayan? Tanong ng kaibigan niya sa kanya. Nagtataka na. Napatingin ang dalaga sa kaibigan niyang sarap na sarap sa paghigop ng sabaw. Kailan pa to? Tanong niya. Nabalitaan ko lang sa mga mosang sa harap ng dinaanan natin na tindahan kanina. Ipinagpatuloy nito ang paghigop ng sabaw. Sira. Akala ko totoo nang nakita mo o kaya naman yung information nila. Mga chismosa lang pala ang source mo. Nasisiguro mo ba na totoo ang kwento nila? Puro kalap dito, kalap doon lang naman ang mga yan. Nagkipit balikat ito at muling sumandok ng sabaw. Abay malay ko naman, narinig ko lang naman sa kanila eh. Alam niyo manang, ang sarap ng luto niyo. Parang takam pa rin ako kahit nakailang plato na ako. Komplemento ni Shera sa lutong sinigang ng ginang. Napailing na lamang si Paulina habang pinagmamasdan ang kaibigan na abala sa pagkain. Nako, magpakasarap lang kayo dyan. O Paulina, ano't hindi ka pa din umuusad dyan sa kinakain mo? Nagtataka din tuloy na napatingin ang kaibigan niya sa kanya. Hirap na hirap nga siyang kumain. Parang hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Tila ba nawalan siya ng gana? Hindi niya alam kung bakit. Para bang ang bigat ng kanyang nadarama. Marahas siyang huminga na kaagad sinaway ng ginang. Paulina, nasa harapan ka ng hapag. Alam mong bawal yan. Pasensya na humanang Linda. Ano ba nangyari sa'yo, bestie? Kanina ka palutang at hindi makausap ng matino. May bumabagabag ba sa'yo? Umiling siya bilang tugon. Hindi nga niya maintindihan ang sarili. O baka naman kulang ka lang sa kain. Tumayo siya upang iwan ang hapag. Hindi niya alam kung bakit. Ganun na lamang kabigat ang kanyang nararamdaman. Sa taas po muna ako manang Linda. Hindi na nito hinintay pang sagot ng mga kasama niya at agad na dumiretso sa itaas. Hindi pa man din siya nakakarating sa itaas nang isang malakas na pagsabog ang kanyang narinig. Agad siyang bumaba. Nasa labas sina Shera at manang Linda kaya mabilis siyang napatakbo roon. Anong nangyari? Agad niyang tanong na may hingal pa. Bigla na lang may sumabog sa labas. Hindi namin alam kung ano yon. Nagkatinginan sila magkaibigan at tila nagkaisa ang kanilang mga isip sa sandaling iyon. Manang, ipatawag mo po lahat ng kasambahay natin. Nagtataka man ang ginang ay agad niyang sinunod ang utos ng dalaga. Tahimik ang lahat habang hinihintay nilang bumaba ang dalaga mula sa itaas. Nang makababa na ito, ipinaliwanag niya na nais niyang bigyan ng bakasyon ang mga kasambahay niya na kanila namang ikinagalak. Inabot niya mga sweldo ng mga ito at may bonus pa. Agad din namang nag-ayos ng mga gamit ang mga ito. Tuwang-tuwa si Manang Linda dahil makakauwi ito sa probinsya nila. Nagtaka man ang ginang, ngunit nagpasalamat ito dahil sa bakasyon nila. Lumipas ang mga araw at tanging sina Shera at Paulina na lamang ang natitira sa mansyon. Mas nakakakilo sila ng hindi kinakalkula ang galaw. May mga plano na rin sila para sa transaksyon ni Mr. Cruz sa susunod na araw. Kailangan natin maging alerto o tayo ang mahuhulog sa bitag ni Mr. Cruz. Napalingon siya sa kanyang kaibigan na tila baliw na nakangiti. Hindi niya mawari kung ano ang tinitingnan nito sa kanyang cellphone. Uy, ano bang iningiti-ngiti mo riyan? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Tanong niya sa kaibigan na hindi na maalis sa labi ang ngiti. Naaalala mo ba si Detective Anderson? Tanong nito sa kanya. Napaisip siya sandali kung sino ang Anderson na tinutukoy nito. Siya ba yung kasama natin sa pag-i-inspeksyon? Tanong ng dalaga rito. Mismo! Guess what? Pigil ang kilig nito saka muling nagsalita. Inad niya ako sa Facebook. At hindi lang yon. Nag-message siya sa akin at hindi pa doon natatapos. Dahil nag-heart react siya sa post ko. Nagtitili nitong sabi. Kinilig ka na doon? Sarkastikong sabi niya. Tinarayan siya ng tingin ni Shera. Ay, palibhasa kasi. Napaka-mysterious ng asawa mo. Bakit naman? Sigurado ka na ba dyan sa Detective Anderson mo? Banat naman niya. Masama siyang tinitigan ng kaibigan. Paano pala kung may jowa na yan o asawa? Willing ka ba talaga maging kabit niya? Pang-aasar niya sa kaibigan niya. Sira. Malay mo naman na wala. Adi all out siyang akin. Sa panaginip mo? Huwag ka na ngang umasa. Baka hindi din yan saluhin. Sabi niya rito.
Buwisit ka talaga kahit kailan. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ka ganyan? Sabi ng kaibigan niya na parang bata. Asus, kung ako sa'yo, titigilan ko na yan at baka kung saan pa yan mapunta at mahulog ka sa taong hindi ka sasaluhin. Alam mo, kaysa sa umasa ka ng umasa dyan, abay mag-isip na tayo ng plano dahil sa susunod na bukas ng transaksyon nila. Inabot niya dito ang mga papel na hawak niya at itinali ang buhok. Wala namang masamang umasa, Pao. Ikaw kasi, wala nang pag-asa kay Louie mo. Pangaasar nitong sabi sa dalaga. Hoy, for your information, hindi ko na siya crush, no? Never. May pa-cross arms pa ito. Sigurado ka? Sabay sundot nito sa tagiliran niya. Kinabig niyang kamay nito. Seryoso nga. Tumigil naman ito at umayos ng upo. Kasama natin sila bukas at sa susunod na linggo. Kailangan natin maging praktikal. Kung hindi mahuhulog tayo sa bitag. Tura ng dalaga. What's about a surprise raid? Sigurado kung hindi si Mr. Cruz ang haharap dyan. Mga tuta lang niyang pupunta dahil kung ako si Mr. Cruz, hindi ako papahuli sa bitag. Lalo na't mainit siya sa mga mata ng mga undercover agents. Napaisip din ng dalaga sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maaaring may katuturan ng sinabi nito. Kung sa isda, tilapia pa lang tong transaksyon, kaya doon tayo sa mas malaki pa sa tilapia. Sisiw pa lang ang transaksyon na to. Sigurado ako, sa susunod na linggo na siya magpapakita. Sabat ng kaibigan niya. Mismo, ang galing talaga ng utak mo, bestie. Sabay mahinang hampas nito sa balikat ng dalaga. Masama siya nitong tinitigan. Nagbisay naman ang kaibigan niya sa kanya. Surprise raid ang sabihin mo kay Chief. Susorpresahin natin sila sa lokasyon ng kanilang transaksyon. Wow, bestie! I like it! Kinuha ni Shera ang cellphone niya at lumabas muna sa balcony ng silid niya para tawagan si Chief. Kinuha niya muna ang laptop niya at pinag-aralan ang blueprint ng buong pier. Hindi kasi siya pamilyar sa mga lugar dito dahil minsan lamang siya kung lumabas ng bahay. Bestie! Nagulat pa siya ng biglang pagsigaw ni Shera. Nagtatatalon ito na pumasok sa kanyang silid. Payag na si Chief. Bukas ay narito na sa isla mga tauhan niya para sa pagdakip sa kanila. Isang ngiting siguradong gumuhit sa kanila mga labi. Alam mo, bestie, nagtataka talaga ako dyan sa papa cutie mo eh. Bigla na lang nawala. Di ba nakakaduda? Isipin mo ha, huling araw mo siyang nakita at sa araw na yun kinausap ka niya, di ba? Nagtataka na nakatingin ang dalaga sa kaibigan niya na may nais ipunto. Anong pinapalabas mo? Na may kinalaman siya connection kay Mr. Cruz? Tanong niya rito. Ewan ko ba? Iba kasing pakiramdam ko sa kanya eh. Parang sa sobrang misteryo niya ay hindi ko siya makitaan ng mali eh. Saan nito? Sa bagay, sambit niya. Pero nasa iyo yan kung saan ka papanig. Mahirap magkaaway ang puso at isip. Betrayal. Sa laro ng pag-ibig, parating nananalo ang puso. Well, based on my experience. Kaya ka nasasaktan. Sabat niya sa kaibigan. Pasensya naman kung tanga ako sa pag-ibig. Sa wala akong laban kung puso ko nang nagdidikta. Kahit alam ng isip ko na nasa maling tao ako. Sambit nito at huminga ng malalim. Ay nako, tama na nga muna yung love na yan. Focus na muna tayo sa trabaho at sa mission. Naghihintay lang ang pag-ibig na yan eh. Saad ng kaibigan niya. Alam mo, itulog mo na lang yan. Tingnan mo ang oras oh. Sabi ni Paulina sa kaibigan niya. O siya, sige. Bahala ka na dito ha. Good night, bestie. Humiga na ito sa kama habang siya ay abala sa pagbabasa ng mga impormasyon tungkol kay Mr. Cruz at sa mga properties nito. Nagising si Paulina dahil sa tilaok ng manok. Mabilis siyang bumangon at kaagad na tiningnan ang kama kung nasaan natutulog kagabi si Shera, ang kaibigan niya. Ngunit wala ito roon. Hindi man lang niya namalayan na nasa sahig na siya naabutan ng antok kagabi. Bumaba siya upang alamin kung nasa kusina ba ito. Ngunit laking gulat niya dahil sa mga naroon na naabutan niya. Nasa mansyon na nila si Chief at ang mga naatasan sa misyong ito. Mabilis siyang napaakyat sa itaas at nagtungo sa banyo upang ayusin ang sarili. Muli siyang bumaba na tila walang nangyari. Wala din namang nakakita sa kanya at mabuti nga yun dahil baka naisin na lamang ng dalaga
na magpalamon sa lupa dahil sa sobrang hiya. Magandang umaga, Chief. Napalingon ang mga nasa dining table nang siya'y magsalita. Oh, bestie, mabutit gising ka na. Gigisingin sana kita para ipaalam na dumating na sina Chief. Kaso tulog mantika ka kasi, kaya hinayaan ko na lang. Sabi ni Shera na kalalabas lamang mula sa kusina. May bitbit itong plato na may lamang fried eggs. Pasensya na po kayo, Chief. Bakit hindi niyo po ako tinatawagan? Tanong niya rito. Hindi naman ganun katandaan ng chief nila. Sakto lang. Kanina pa sila tumatawag sa cellphone mo. Ikaw lang tong hindi sumasagot eh. Sabi ni Shera sa kanya't inirapan siya. Bigla tuloy siyang nahiya. Tulog mantika talaga siya kahit anong gawin. Kahit natutulog siya ng maaga, ay ganun pa din ang nangyayari. Hindi siya magising-gising. 9:00 ang kanilang transaksyon. Kailangan nasa pwesto na kayo bago ang tinakdang oras. Paliwanag ng chief nila. Katatapos lamang nilang kumain at napagpasyahan ng sa dining room na din mag-meeting. Lahat kayo ay may itinakdang mga makakapareho at makakasama bilang grupo. Ayoko na sumabi tayo dito. Hindi pa ngayon makakarating ang isa sa mga pinuno natin. Pero nagsabi si Commander na sa susunod na transaksyon ay sasama siya upang isa siya sa mga humuli kay Mr. Cruz. Matagal na kami sa loob ng intelligence group. Ngunit magpahanggang ngayon, hindi pa namin nakikita ang Commander Maskman. Sumbat ni Polina sa chief nila. Hindi kasi siya pwedeng magpakita kahit kanino. Kaya siya parating nakasuot ng maskara sa tuwing nakikisalamuha siya sa ibang commander ng mga elite groups. Sagot ng Ginoo. Bakit naman po ganun, Chief? Tanong ng kaibigan niya. Isa din siyang undercover agent. Kaya bilib sa kanyang lahat dahil hindi pa siya nahuhuli ng kahit sino sa pagitan ng dalawa niyang katauhan. Napatango tuloy ang dalaga sa sinabi niya. Chief Abistone? Baritonong boses na mula sa labas. Napatingin sila kaagad sa pinto kung saan isang lalaki na nakasuot ng maskara ang nakatayo roon at nakapamulsang kabilang kamay habang ang isa'y ginagamit niya upang ayusin ang takas na hibla ng buhok niya. Commander, akala ko po sa susunod na linggo pang dating nyo. Nagtataka man ang Ginoo ay pilit itong inaayon ng usapan sa formal na pamamaraan. Hindi ko naman maaaring pabayaan na masaktan o madaplisan ng sugat ang minamahal kong binibini. At mas minabuti ko na din na magtungo dito kaysa maghintay ng impormasyon mula sa inyo. Tila isang kung ano na bagay ang humaplos sa puso niya nang marinig ang sinabi nito. Kahit alam niya na hindi yun para sa kanya. Magandang umaga po sa inyo, Commander Maskman. Bati ng dalaga sa lalaki na nakasuot ng maskara. Hindi siya nito sinagot at nilagpasan lamang. Nainsulto man siya ay wala siyang magawa dahil mataas ito sa kanya. Bumalik sila sa pagkakaupo at muling ipinagpatuloy ang naudlot na pagpupulong. Hindi mapakali ang dalaga sa kanyang inuupuan at tila ba may kung anong mali kay Commander Maskman. Gusto niyang lumipat ng mauupuan ngunit okupado ng mga bakante dahil sa pagdating ng mga tauhan at kasamahan pa nila. Pinilit na lamang niyang tapusin ang pakikinig sa misyon kahit na hindi siya mapakali. Iba kasi ang nararamdaman ng puso niya habang nasa tabi niyang commander nila. Tila ba pamilyar ito, ngunit tanging puso niya lamang ang nakakakilala rito. May mga suhestyon pa ba kayo, Pao? Napalingon ng dalaga sa chief nila. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kanina pa siya wala sa kanyang sarili. Pasensya na po kayo. Tanging sabi niya. Ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ng chief nila sa kanya. Umiling ang dalaga sa tanong sa kanya. Hindi lang niya maintindihan ang sarili. Kakaibang tibok ng kanyang puso magmula nang dumating ang commander nila sa kanila. Nagtataka lang ako kay Commander. Bakit hindi niya inaalis ang maskara niya? Usyoso ni Shera. Paniguradong magugulat kayo kapag hinubad ko ang maskara na suot ko. Bakit naman? Kilala ka ba namin? Hindi ka pa naman namin nakikilala maliban sa araw na to. Nakikinig lamang siya sa usapan ng kanyang kaibigan at ng kanilang commander. Maya-maya pa'y inalis nito ang maskara na nakatakip sa kanyang mukha. Ganun na lamang ang gulat sa kanilang mukha na makilala nila ito. Ikaw? Paano? Halos hindi makapagsalita ang dalaga nang makilala niyang commander nila. Gaya ng sabi nila, undercover agent ako. Hindi ako nagpapakilala kahit kanino. Walang nakakikilala sa akin maliban kay Chief Abistone. Ikaw ang task force commander namin?
Pero ang sabi mo isa ka manager ng bangko. At kaya ka umalis at pinili ang magbilad ng isda. Dahil gusto mo ng peace of mind. Saad ng dalaga na tila hindi maintindihan ang nangyayari. Kailangan ko rin gumawa ng kasinungalingan para hindi mabulilyaso ang plano ko. Sagot ng binata. Hindi makasagot ang dalaga dahil hindi makasink in sa utak niya ang mga sinabi ng binata. Iwan niyo muna kaming dalawa ni Agent Ramirez. Saad nito, tumayo naman agad ang mga naroon at iniwan sila sa dining table. Mas lalong hindi makagalaw ang dalaga lalo't sila na lamang ng binata ang naiwan. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Mahinang sabi ng binata. Wala ka namang dapat ipaliwanag sa akin. Wala naman akong ugnayan sa'yo eh. Mabigat ang kanyang loob habang binibitawan ang mga katagang iyon. Matagal ko nang kinikimkim ang nararamdaman kong to para sa'yo. Pero nung nalaman ko na isa ka sa mga mapapasa sa elite group ko, umalis ako dito upang i-cancel ang paglipat sa'yo sa misyon na to. Pero huli na pala ako dahil na isa katuparan ng lahat. Paliwanag ng binata sa dalaga. Wala itong kasiguraduhan na paniniwalaan siya ng dalaga. Ngunit handa nitong sabihin ng lahat-lahat. Wala akong pakialam kung bakit mo kailangan gawin yon. Matagal na ako sa serbisyo at hindi ko kailangan na mailipat sa mas madaling misyon. Angal nito sa sinabi ng binata. Natakot ako dahil hindi mo lubos na kilala si Mr. Cruz. Hindi na siya basta lang isang negosyante. May hawak din siyang isang grupo na kilala sa walang awang pagpapatay ng mga inosenteng tao na nagkakautang sa kanila. Napalingon ang dalaga sa binata. Hindi nito akalain na ganun ang sasabihin ng binata sa kanya. Kilala mo siya? Tanong niya. Higit pa sa kilala. Dati siyang isang elite leader, ngunit napatalsik siya dahil sa ginawa niyang pag-aawol. Ginamit niya ang grupo na pinamumunuan niya upang pagtakpan ang marumi niyang gawain. Ngunit natuklasan ito ng mga nakatataas sa amin, pero nahuli na sila dahil nakatakas siya. At ngayon siya bumalik sa Pilipinas sa pag-aakala na hindi siya mainit sa mga elite agent. Kaya gusto mo akong ilipat dahil ayaw mo akong madamay. Bakit naman? Naguguluhang tanong ng dalaga sa binata. Takot ako masaktan ka. Dahil? Nag-iwas ng tingin ito sa dalaga sa kamalalim na bumuntong hininga. Dahil mahal kita. Sambit nito. Nagulat ang dalaga sa narinig mula sa binata. Hindi nito inaasahan ang maririnig. Hindi mo ako pinapansin noon. Pinaglololoko mo ba ako, Louie? Huwag mong pagsamantalahan ng... Hindi ko pinagsasamantalahan ng nararamdaman mo para sa akin. Sabat nito. Seryoso ka ba? Ni hindi mo nga ako pinapansin? Saad ng dalaga. Nung una tayong magkita, humanga ako kaagad sa'yo pero nang maalala ko na nasa gitna ako ng misyon, kailangan kong isantabi ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi siya nito nililingon. Kailangan kong maging manhid-alang-alang sa'yo. Dugtong nito, muling natameme ang dalaga. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Nasa misyon tayo. Huwag muna natin pairalin ang mga nararamdaman natin para sa isa't isa. Nasa gitna tayo ng misyon na dapat muna nating unahin. Tumayo siya ng pormal at iniwan ang binata sa dining table. Kinabukasan ay maaga silang nag-ayos. Nahati na ang mga grupo na huhuli sa mga tuta ni Mr. Cruz at hindi muna kasama sina Chief Abeston at si Louie. Itinalaga nilang si Shara at Pulina ang mangunguna sa operasyon. May 2 grupo na ipinadala sa location upang siguraduhin na hindi sila mabibisto ng mga tuta ni Mr. Cruz mamaya. Maganda na kayo, Pao. Kaya ang susunod na alis mamaya. Pag-iingat kayo. Tuso si Mr. Cruz. Dapat bilang nyo ang bawat galaw nyo dahil maaaring kwentado na niya ang mga hakbang nyo. Tumangon lamang silang dalawa sa sinabi ni Chief Abeston. Kahit kinakabahan sila, ay hindi nila iyon ipinapahalata dahil isa ito sa maaaring maging dahilan ng kanilang pagkabigo. Napalingon si Paulina sa bulto ng binata na nasa labas at nagpapahangin. Malalim at malayo ang tingin nito. Tila ba, hindi mo alam kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling lumilipas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon upang makausap ang binata. Ang sarap ng simoy ng hangin, no? Panimula niya. Hindi sumagot ang binata at nanatiling tahimik na nakamasid sa malayo. Nahihiyaman ng dalaga ay pinursige niya makausap ito. Louie, kung hindi mo mamasamain, sino ba sina Aling Lina at Mang Kading sa buhay mo? Alam ng dalaga na masyadong personal na ang tanong niya, ngunit nasa binata naman ito kung sasagutin niya o hindi. Lubos niyang maiintindihan yun.
Hindi siya nito sinagot, kaya napagdesisyonan niyang iwan na muna ang binata. Dati namin silang katulong sa bahay noon. Umalis sila ng pinili nilang pagsilbihan ng isa't isa. Kaya pumayag naman kami. At salamat din sa kanila. At napapayag ko na wag ipagsabi kung sino ako. Ah, ganun ba? Akala ko lola at lolo mo. Saad ng dalaga. Hindi, pangalawang pamilya ko sila. Sa pagkakataong yon ay isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Agad nilang nakuha ang atensyon ng isa't isa. Mag-iingat kayo. Muling sabi ng binata kay Pao, gabi na at oras na para sa kanilang misyon. Kailangang naroon na sila bago sumapit ang itinakdang oras ng transaksyon. Paalala ko lang sa'yo, Commander Louie. Pang-10 mo nang sabi yan. Saad ng dalaga, paulit-ulit na yan nakatagang naririnig niya mula sa binata. Napakamot na lamang sa kanyang ulang binata dahil sa sinabi ng dalaga. Mauuna na kami. Pagkarating nila sa location, ay agad silang sinalubong ng iba pang agents na nauna na roon sa kanila. Nagsisimula na po ang transaksyon, pero hindi pa sila nagbabayaran. Mukhang pinapaayon pa nila sa oras ang lahat. Bungad sa kanila habang pababa sa sasakyan. Sige, hintayin natin silang magkabayaran. Saka tayo susugod para hulihin sila. Sagot ni Shera. Ang problema po. Nagkatitigan sila. Nariyan din po si Mr. Cruz. Nagulat sila sa sinabi nito. Ang buong akala nila ay sa susunod na linggo ang malaking transaksyon. Wala pong signal dito. Hindi po namin nasabi kaagad kanina dahil hirap kami makahanap ng matinong signal. Sabat ng isa sa kanila. Wala tayong choice. Mukhang nag-iba ng plano si Mr. Cruz. Tipunin mo ang grupo mo at pangunahan ito habang si Shera ang bahala sa maiiwan. Masusunod ho, Agent Ramirez. Agad silang nagsikilos. Naiwan sila Shera at Polina kasama ang ibang natitirang agents. Teka, paano ka? Naguguluhan na tanong ng kaibigan niya sa kanya. Ako ang magiging mata niyo sa taas. Ako ang magiging sniper niyo para makover ko kayo kung sakali man may hindi magandang mangyari. Sagot ni Polina kay Shera. Sige, mag-iingat ka, Pao. Mag-iiwan ako ng 2 agent dito para samahan ka. Sabi nito. Tumango na lamang ang dalaga at inayos ang mga gagamiting baril mamaya. Agent Romualdo, Agent Versosa, samahan niyo si Agent Ramirez dito. And the rest, come with me. I-check natin ang buong perimeter para planchado na ang lahat mamaya. Agad silang nagsikilos. Naiwan ang mga pinaiwan ni Shera na mga agents upang samahan si Polina. Nakahanap naman agad sila ng mapapwestuhan. Kitang-kita ang lugar at pwesto ni na Mr. Cruz at kanyang katransaksyon. Hello, this is Agent Madrid. Na-check na namin ang perimeter. Marami sila. Mukhang ito na yata ang pinakamalaking transaksyon nila. Binola lang tayo tungkol sa susunod na linggong transaksyon niya sa isa pa. Sagot ni Polina. Nagsimula na ang transaksyon nila. Nag-usap muna ito. Ikinabagot ni Polina ang paghihintay. Nagsimula na ang transaksyon nila. Nag-usap muna ito. Ikinabagot na ni Polina ang paghihintay. Pagkaabot ng bayad ay alarm warning. Magsabi lang kayo, Agent Ramirez. Formal na pagkakasaad ni Shera sa kaibigan niya. Copy that, Agent Madrid. Lumipas ang ilang oras ay nagkaabutan at nagpalitan na ng attache case. Ipinosisyon na ni Polina ang sniper gun sa una niyang target. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Agad din napatumba ang target niya. Ikinaalarma iyon ng mga naroon at agad na bumunot ng baril at hinanap ang nagpaputok. Sinundan pa nila iyon, saka na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng iba't ibang klase ng mga baril. Pinasok tayo! Sigaw ni Mr. Cruz. Salubungin niyo mga tarantado! Papatayin na ako't lahat! Andito pa din kayo sa gilid ko! Salubungin niyo! Mabilis na tumakbo ang tauhan niya at sinalubong ang ibang agent na nagpapaputok. This is Agent Anderson to Agent Ramirez. Report ng isa sa kanila. Yes, come in. Nasa delikadong posisyon tayo, Agent. Marami pang paparating ng mga tauhan nila. Baka hindi natin kayanin. Gagawin natin ang makakaya natin. May sinumpaan tayong tungkulin. Kaya may makalabas man sa ating buhay o wala. Isang karangalan ang mamatay na taas ang noo at hindi lumuluhod kahit kanino. Isang karangalan na magkaroon ng leader na katulad mo, Agent Ramirez. Muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa linya ni Agent Anderson. Napalingon pa si Polina sa mga kasama niya. Bumaba na tayo. Marami nangangailangan ng tulong natin. Mabilis ang kanilang naging kilos at tama nga ang dalaga. Marami na ang nalaga sa kanila. Agent Ramirez,
Tayo-tayo na lang. Bestie, marami pa sila. Hingal din na sabi ni Agent Madrid. Wala tayong magagawa, kundi ang ibigay ng lahat ng kaya natin. Hindi natin ma-reach out ang iba. Kailangan nating tatagan. Suhestyon niya sa mga kasama. Kung ito man ang huling laban natin, hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang dulo. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng dalaga. Tipunin niyo ang mga natitira pang buhay sa mga agents. Magtutulungan tayo para sa hustisya. Kaagad silang napatago nang bigla silang hagisan ng granada sa kanilang kinatatayuan. Na-set up tayo. Alam ni Mr. Cruz na hindi sasama sina Chief at Commander. Nahulog tayo sa bitag. Saad ni Shera. Huling bala ko na to. Kung hindi man tayo makalabas dito, sana mabigyan pa rin ng hustisya ang mga biktima nila. Agent Ramirez! Hindi pala alam ng parents mo na isa kang agent. Alam mo bang nandito sila ngayon? Hindi mo ba sila babatiin? Malakas na tumawa si Mr. Cruz. Pinilit ni Paulina na tibayan ang loob, lalo na at hawak ni Mr. Cruz ang buhay ng magulang niya. Napapikit siya at malalim na nagpakawala ng hininga. Talagang ganyan kakahibang Mr. Cruz? Para lang makaligtas, magtatago ka sa mga taong walang laban sa'yo? Sira ulo ka talaga, duwag ka! Asik na sabi niya kay Mr. Cruz. Gusto mo bang tuluyan ko na tong magulang mo? Gusto mo pa naman siguro silang makasama, di ba? Pwes, sumuko na kayo ng mga natitirang agent dyan, kapalit ng buhay nila. Saad nito, ngunit alam ni Paulina na hindi matinong kausap at walang isang salita si Mr. Cruz. Alam nitong kapag sumuko sila, ay lahat sila mapapatay nang hindi man lang lumalaban sa tama. Pau! Questionabling nakatingin ng kaibigan ng dalaga at hinihintay ang sagot niya. Umiling-iling siya. Kapag sumuko tayo, mamamatay din tayong lahat. Ang mga katulad ni Mr. Cruz ay walang isang salita at para na din tayong lumuhod sa kanya kapag sumuko tayo. Paliwanag niya. Anong plano mo kung ganon? Hawak niya ang buhay ni na tita at tito. Maling hakbang lang natin. Paniguradong patay sila. Pinutol na ng dalagang sasabihin pa ng kanyang kaibigan. May naisip ako. Sabay tingin ito sa kanya. Tila agad na nakuha ng kaibigan niyang nais niyang sabihin. Hindi! Ayoko, Pau! Agap ka agad nito. Teka, ano bang plano nyo? Nagtataka na tanong ni Agent Anderson. Susuko tayo. Tumayo ang dalaga habang nakataas ang dalawang kamay niya. Napataas ng kilay si Mr. Cruz at humalakhak ng tawa. Susuko din pala kayo, pinatagal nyo pa. Walang hiya nitong sabi. Daan-dahan na naglakad sila. Nagkatitigan sila ni Shera sabay biglang sumigaw si Shera sa magulang ni Pau ng dapa. Doon na sila bumunot ng baril at pinagtulungan ang mga ito. Kaagad na lumapit ang ibang agent at ibinuhos ang kanilang huling laban. Alam nilang nasa hukay na ang isa sa kanilang mga paa. Ngunit may sinumpaan silang tungkulin at iyon ay ipagtanggol ang mga naaapi. May tama na sa kanyang dibdib si Detective Agent Anderson, ngunit hindi niya iyon ininda. Kahit alam niyang anytime ay hindi na siya makakalaban pa. Agent Ramirez, sumuko na tayo! Sigaw ni Agent Romualdo. Hindi! Lalaban tayo! Dahil papatayin lang din tayo ni Mr. Cruz kapag sumuko tayo. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas na kaagad na ikinaalarma palalo ng mga tauhan ni Mr. Cruz. Sumuko ka na, Mr. Cruz! Tila nabuhayan sila ng loob nang marinig ang putukan at pagsabog. Boss, dumating ang ibang mga agents! Hinihingal na balita sa kanya ng isa sa mga tauhan niya. Sinubukan nilang manlaban ngunit nahuli sila ng mga tauhan ni Mr. Cruz. Nagawang makatakas ni Mr. Cruz kasama sila. Itinali ang kanilang mga kamay at piniringan. Naramdaman na lamang nila ang paghinto ng sasakyan at pinababa sila. Hindi pa din inaalis ang mga piring sa kanilang mga mata. Maya-maya pa ay inalis ito at laking pagtataka nila kung nasaan sila. Iniwan ni Mr. Cruz ang magulang ni Paulina upang sabihin ang lokasyon nila. Alam niyo bang sa mga minutong to, parating na sila para iligtas kayo. Ang kaso, dito kayo mamamatay lahat. Nakikita niyo yon? Sabay turo nito sa isang kung ano. Bomba! Nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bodega ang mga bomba. Nakaset na ito sa oras. Tuso ka talaga. Sambit ni Paulina at pinipilit na kalasin ang pagkakatali sa kamay. Wala eh. Kailangan ganun kong mag-isip. Dahil dito sa mundo, ang tuso ang parating nakakalamang. Pero ang mga utu-uto, silang parating nalalamangan. Sabat nito sa sinabi ng dalaga. Hindi lahat ng tuso ay nakakalamang, Mr. Cruz. May mga tuso ding nalalamangan. Hindi ka ba naniniwala sa katagang
Tuso man ang matching, nauutakan pa din. Kahit gaano ka katuso, kaya ka pa rin lamangan ng kahit na sino. Nang aasar na sabi ng dalaga, nais niyang maisip ang magiging itsura nito kapag napikon ito at napuno sa mga pangbabara niya. Masama ang tabas ng dila mo, Agent Ramirez. Akmang magsasalita sana ang dalaga nang muling umalingaw-ngaw ang putok sa labas, hudyat na nariyan na ang kanyang hinihintay. Nandyan ang mga bisita ko. Tumakbo palabas si Mr. Cruz upang salubungin ang mga agent na sumaklolo sa mga bihag nila. Kailangan natin makalabas dito bago pa sumabog ang mga bomba. Suwestyon ni Detective Anderson. Pilit na gumalaw si Polina upang makalas ang tali, ngunit sadyang mahigpit ito pero hindi siya sumuko at lalong ibinuhos ang lakas para makaalis sila roon. 20 minutes bago sumabog ang buong bodega. Paalala ni Shera habang pinipilit din ang sarili na makawala sa pagkakatali. Yes! Mabilis na kumilos si Polina upang kalagan din ang iba nilang kasama sa pagkakatali. Hoy! Ano yan? Sigaw sa kanila ng isa sa mga tauhan ni Mr. Cruz, saka sila nito pinaputukan. Agad silang nagtago sa likod ng mga drum at hinintay na makalapit ang lalaki. Sinipa kaagad ni Polina ang lalaki at pilit inagaw ang hawak nitong baril. Sige na! Mauna na kayo at tulungan niyo sila sa labas. Kaya ko na to. Tumango kaagad sila at mabilis na tumakbo palabas. Nakipagbunuan pa siya sa lalaki dahil ayaw pa nitong patalo. Nasipa siya nito sa tiyan na ikinatalsik niya ngunit kaagad siyang nakabawi at pinaulanan ito ng suntok, sipa at siko sa tagiliran. Tumilapon ang baril. Nagkatitigan sila at nagunahan na makuha ito, ngunit sinipa iyon ng lalaki kaya napalayo sa kamay ni Polina. Sinipa niya ito sa muka hanggang sa makakita siya ng bakal at inihampas iyon sa lalaki. Tumayo siya at pinulot ang baril nang bigla itong sinipa sa kamay niya. Mabilis siyang tumilapon ng sipain at suntukin siya nito sa muka. Nagngit-ngit siya sa galit dahil sa nangyari. Sinugod niya ang babae at ibinalik ang mga sipa nito at tadyak sa kanya. Hindi din naman nagpaawat ang babae at nanlaban din ito. Wala pang nakakatalo sa akin, Agent Ramirez. Sabi ng babae kay Polina. Pwes, ako ang unang tatalo sa'yo. Sugar baby ka ni Mr. Cruz, hindi ba? Ang cheap mo! Pangaasar niya. Nagalit ang babae at akmang susuntukin siya sa muka nang sinangga niya iyon. Huwag yung mukha ko! Banta niya. Hindi ako katulad mo, Agent Ramirez. Ginagamit ang commander nyo para tumaas ang rango sa elite group nyo, di ba? Sarkastiko nitong sabi sa dalaga. Yun ang hindi ikinatuwa ni Polina. Isang malakas na sipang pinakawalan niya dahilan upang mapaupo ang babae habang hawak ang sikmura niya. Hindi ako katulad mo. Manggagamit na tao para lang sa sariling interes. Pinaghirapan ko lahat ng meron ako dahil mas worth it iyon kesa sa paraan mo. Singhal ng dalaga sa babae. Nasaan pang dignidad mo bilang tao? Bilang babae? Magkaiba tayo. Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Muli siya nitong sinugod. Hindi natuwa ang babae sa sinabi ni Polina dahilan upang magalit ito, ngunit sinasadya iyon ng dalaga upang makuha ang inis niya bilang kahinaan. Ilang minuto lamang ang natitira bago sumabog ang buong bodega. Nakatakas pa si Mr. Cruz. Mabilis niyang sinipa ang babae at pinulot ang baril, saka pinaputok iyon sa babae. Natumba ito at nawala ng malay. Mabilis siyang tumakbo palabas. 20 seconds left at sasabog na ang bodega. Walang awat pa rin ang putukan sa labas. Tumilapon ang ibang agent at mga kalaban ang sumabog ang buong bodega. Nagulat pa siya nang biglang may kung sinong humatak sa kanya habang palabas siya ng bodega. Louie! Iniabot ng binatang isang baril sa dalaga. Gamitin mo. Nasa likod ng mga container si Mr. Cruz. Nahuli na ang ibang kasamahan niya. Inalis nito ang suot na cap. May itsura talagang lalaki. Tahimik at seryoso sa buhay. Hindi mo alam kung bakit siya ganun kamisteryoso sa tuwing nakikita ang malalim at madilim niyang itsura. Kinuha ng dalagang baril at ikinasa ito. Pasakay ng chopper si Mr. Cruz. Kailangan natin siyang mahuli. Narinig nilang sigaw ng kanilang chief. Agad silang sumunod sa mga agent na tumakbo kasama si Chief Abistone. Bago makaalis si Mr. Cruz ay naghulog ito ng granada sa kanila dahilan upang masabugan ng iba. Mabuti na lamang at nakaiwas sila. Pinagtulong-tulungan nilang barilin ang sinasakyang chopper ni Mr. Cruz. Nagpagyewang-gewang ito sa ere. Maya-maya pa'y sumabog ito
at nagkapira-piraso at unti-unting nahulog sa malalim na dagat. Tinulungan nila ang ibang mga kasamahan para makatayo. Ang iba namang may tama ay pilit na tumatayo. Agad hinanap ng kanyang mga mata ang binata. Hindi niya napansin kung nasaan ito nagtungo, ngunit bigo siya dahil wala ito kahit saan. Ngumiti na lamang siya kahit nakakaramdam ng kirot sa puso nang hindi man lamang makita ang binata kung saan nagtungo. Makalipas ang 2 taon, naging payapa na ang lahat. Bumalik na sa Manila mga agent, ngunit nananatili si Paulina kasama ang best friend niyang si Shera sa probinsya. Magmula nang matapos ang gulo, ay hindi na kailanman nakita ng dalaga si Louie na lubos niyang ikinatataka. Hindi niya alam kung anong nangyari at bakit bigla itong nawala sa misyon. Nahihiya naman siya magtanong kay Chief Abiston tungkol sa binata. Hindi man lang kasi ito nagpaalam o kahit sinaman sila sa pagdiriwang ng tagumpay na misyon. Excited na ako muli magtungo sa Maynila. At syempre, makita si Detective Agent Anderson ko. Nagtititiling sabi ng kaibigan niya. Napailing na lamang siya habang pinagmamasdan itong busy sa kakatipas sa kanyang cellphone. Matagal lang nasa talking stage ang kaibigan ng dalaga at si Agent Anderson. Support lang naman siya sa kaibigan kahit minsan ay hindi sila magkasundo. Sigurado ka na ba dyan sa lalaking yan? Baka mamaya. Pao, mabait naman siya eh. Saka, kaya nga tayo pupunta sa Maynila para masigurado ng status ni Anderson ko, diba? Sarkastiko na sagot ang kaibigan niya sa kanya. Bahala ka nga. Basta ako, nandito lang ako at susuportahan ka sa kalukuhan mo, sabi ng dalaga. Kinabukasan ay maaga silang umalis. Medyo pagod man sa biyahe, ay agad itong napawi nang makita nila ang ganda ng Maynila. Pagkababa nila sa bus ay wala silang sinayang na pagkakataon. Ikalawang tapak nila ito sa FIGA at wala pa rin itong pagbabago. Kaagad silang nakilala ng mga naroon. Nandyan ba si Chief Abiston? Tanong agad nila. Nasa loob pa po ng mission room. May dumating kasi kaya nagkaroon ng simpleng usapan. Pwede po muna kayong maupo sa mga couch habang hinihintay po sila. Sagot sa kanila ng isa sa mga agent na nasa front desk. Ilang oras silang naghintay doon. Nakaidli pa si Paulina habang si Shera naman ay panay abang na magbukas ang pinto ng mission room. Maya-maya pa'y lumabas na ang mga tao roon at napatili siya kaagad na makitang lalaking mahal niya. Naalimpungatan tuloy ang dalaga sa tili ng kaibigan niya. Agad siyang napatayo habang kinukusot ang mga mata. Nag-angat siya ng tingin at laking gulat nang makita ang binata na nakapamulsa pa na nakangiti sa kanya. Sa sobrang tuwa ay kaagad niyang sinalubong ito ng yakap. O ayan na, may partner ka na rin. Nagtawanan ang mga naroon. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng binata at inamin ito kung bakit siya nawala habang nasa misyon. Kaagad namang naintindihan ng dalaga iyon na kinailangan din siya ng ibang elite team. At syempre, pinagbigyan din niyang hiling ng binata. Naligawan siya nito. Maraming salamat po sa inyong mga kapanalig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please like, comment, share, and subscribe for more stories. Paalam! Kuya August